Si Mateo, isang binatang may kisig na pang-artistahin, ay pumasok bilang sekretaryo sa Maharlika Group, isang dambuhalang korporasyon sa Maynila, pagkatapos niyang graduate. Ngunit imbes na igalang, siya'y naging tampulan ng pagmamaliit. Hindi lang siya binuhusan ng tubig sa ulo ni Anton, ang mayabang na tagapagmana ng Maharlika, kundi inutusan pa siya ng makapangyarihang si Doña Victoria na parang katulong pinakumpuni sa kanya ang sirang tubo ng tubig sa marangyang banyo nito. Nilunok ni Mateo ang kahihiyan. Dahil sa pangarap na mataas na sahod, hinubad niya ang kanyang formal na kasuotan at yumuko para ayusin ang inidoro. Tunay nga, kahit gaano kagwapo, walang astig sa ganitong trabaho. Pagkatapos, nag-report si Mateo kay Doña Victoria. Habang ipinagmamalaki ang kanyang imported at modernong inidoro, ininsulto pa siya nito tungkol sa kanyang kahirapan, na baka raw hindi niya alam ang mga ganitong bagay. Kasabay nito, dumukot ito ng pera sa pataka. 4,000 piso sana ang ibibigay, ngunit binawi ang 2, at iniabot ang natira na parang nagbibigay ng limos. Tinanggap ni Mateo ang pera ng may ngit-ngit sa kalooban. Ang dignidad ay hindi nakakabusog. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Mateo, ang dating minamaliit ng mga Maharlika, ay biglang itinalaga bilang Chief Financial Officer, CFO. Ang una niyang misyon, lumipad patungong ibang bansa para bawiin ang nawawalang bilyon-bilyong asset ng kumpanya. Hindi niya alam na ito'y isang patibong na inihanda ng pamilya para patahimikin siya ng tuluyan. Paglapag pa lang niya sa airport sa Singapore, agad siyang tinugis ng mga armado. Dahil bago sa lugar, madali siyang nahuli. Pinaratangan siyang nagnakaw ng pondo ng Maharlika Group, at dinala sa isang liblib na baybayin para tapusin. Nang akala ni Mateo ay katapusan na niya, bigla siyang nagising. Nasa loob ng isang mamahaling kotse ng mga Maharlika, ngunit nasa panahon 30 taon na ang nakalipas. At ang mas nakakagulat, siya na ngayon si Mateo ang nawawalang bunsong anak na kalalabas lang na natagpuan ng pamilya. Isang kabalintunaan ng tadhana, ginamit ni Mateo ang bagong pagkatao para alamin kung sino ang pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Hindi na siya ang kawawang sekretaryo, kundi isang herdero ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, walang halaga sa kanya ang pera o kapangyarihan. Ang tanging nais niya ay makitang muli ang kanyang tunay na ina na 10 taon nang pumanaw sa dati niyang buhay. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa maliit nilang karenderya sa Tondo. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na gumagawa ng takdang aralin. At pagkatapos, ang anino na kanyang kinasasabikan pamilyar ngunit tila bago. Nang lumingon ito, halos maduraj ang puso ni Mateo. Inay, lakasan loob siyang pumasok at umorder ng mainit na sinigang, ang paborito niyang luto ng ina. Malambing siyang sinagot nito at inihain ang umuusok na sabaw. Nang mapansin ang gasgas sa mukha ni Mateo, mula sa pakikipag-away kay Miguel para sa bagong katauhan, binigyan siya nito ng band-aid. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Mateo ang pag-iyak. Nagkatinginan ang kanyang mga tunay na magulang, nagtataka kung anong problema ng batang ito. Sakto namang dumating si Doña Victoria, ang kanyang kasalukuyang mayamang ina. Mateo, bakit ka nandito mag-isa? Umuwi na tayo, mariin nitong sabi. Sa pagitan ng kanyang tunay na inang mapagkalinga at ng kasalukuyang inang makapangyarihan, napilitan siyang pumili. Sumakay siya sa magarang kotse ni Doña Victoria, hawak pa rin ang band-aid na bigay ng tunay niyang ina, habang muling tumutulo ang mga luha. Kasunod na mga pangyayari tungkol sa Florera at iba pa. Nang akmang aakuin ni Mateo ang pagkabasag ng anti-gang Florera ni Lolo Ricardo, ang patriyarka ng pamilya, para protektahan ang bagong pamilya, sinubukan siyang isisi ni Miguel, ang pinsang laging naiinggit. Mabilis na nag-isip si Mateo at itinuro ang ebidensya, ang susi na itinago ni Miguel sa bulsa nito matapos niyang mabasag ang Florera. Sa galit, sinuntok ni Miguel si Mateo. Dumating si Lolo Ricardo, ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat.
Hindi siya galit dahil sa florang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, kundi dahil si Miguel, ang inaasahang tagapagmana, ay hindi makontrol ang emosyon walang katangian ng isang leader ng Maharlika Group. Nagsalita siya tungkol sa kahinahunan at pangmatagalang pananaw mga salitang nabasa ni Mateo sa mga tala ng lolo niya sa nakaraang buhay. Ngayon, sigurado na si Mateo na tunay siyang nabuhay muli. Unang hakbang, kunin ang tiwala ni Lolo Ricardo. Ngunit agad niyang nakita ang hadlang, ang kanyang bagong ama, pangatlong anak ni Lolo Ricardo, ay matagal nang lumayo sa negosyo ng pamilya, at malamig ang kanilang relasyon. Nagpasya si Mateo, mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Isang araw, narinig niya ang usapan ng kanyang mga tiyuhin at ni Lolo Ricardo tungkol sa kung sinong kandidato sa pagkapangulo ang susuportahan. Kapos din ang pondo ng korporasyon. Ito na ang pagkakataon. Lakas loob niyang sinabi sa sekretaryo ng lolo niya na may solusyon siya sa problema sa pondo. Natawa ang tiyo niya, pangalawang anak, isang bata na tulad mo. Magkano ang kaya mong ayusin? 500 piso. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, 5 bilyon. 5 bilyong piso. Natigilan ang lahat. Sabihin niyo po kay Lolo, pagpapatuloy ni Mateo, may katiyakan sa boses, bilhin agad ang stocks ng Ayala Land, tapos suportahan natin ang pangatlong kandidato, si Senator De Leon. Nagduda ang tiyo niya, panganay na anak, paano mo nalaman? Tinuruan ka ba ng mga magulang mo? Umiling si Mateo, gusto ko lang pong makipag-usap kay Lolo. Kung wala po siyang oras. Pagkaalis niya, nakatanggap ng tawag ang sekretaryo. Mainit na balita sa pananalapi. Tumaas nga ang stocks ng Ayala Land, tulad ng sinabi ni Mateo. Si Lolo Ricardo, na nanunood ng balita sa kanyang opisina, ay agad siyang pinatawag. Paano mo nalaman? Usisa ni Lolo Ricardo. Kalmadong sumagot si Mateo, nagbasa po ako ng balita at nag-analisa. At bakit si De Leon ang suportahan? Siya ang pinakamahina. Ikinwento ni Mateo ang talinghaga ng hipon sa gitna ng dalawang peteng, patungkol sa Pilipinas sa gitna ng US at China, na kailangang suportahan ang pangatlo para makinabang kapag nagbanggaan ang dalawang malakas. Walang imik si Lolo Ricardo, ngunit nagbigay ng isang palaisipan, kung dalawang peteng ang gustong lumamon sa isang maliit na hipon, paano makakaligtas ang hipon? Nangako siya ng malaking gantimpala kung mahahanap ni Mateo ang sagot. Nang gabing iyon, habang nagbabasa ng isang business magazine, nagliwanag ang isip ni Mateo. Ang pinakamalaking problema ni Lolo Ricardo ay kung paano makikipagkumpitensya ang bagong tatag na semiconductor division ng Maharlika Group sa mga higanti mula US at Japan. Iyon ang tunay na kahulugan ng palaisipan. Tinawagan niya agad si Lolo Ricardo ngunit nakaalis na ito papuntang Dubai para sa isang kontrata. Nang malaman niya ang petsa ng pagbalik nito ang mismong araw ng kanyang pagkamatay sa nakaraang buhay na taranta si Mateo. Tumakbo siya sa istasyon ng pulis para mag-report na magkakaaberya ang eroplano, ngunit pinagtawanan lang siya. Desperado, tumakbo siya sa ulan papunta sa mansyon ni Lolo Ricardo. Pinakiusapan ang gwardya na iparating ang mensahe, alam ko na po ang sagot. At pakisabi kay Lolo, huwag siyang sumakay sa flight pauwi bukas. Isinulat ng gwardya ang mensahe, ngunit nawala niya ang papel. Lumipad pa rin ang eroplano. Hindi mapakali si Mateo sa bahay. Walang balita, hanggang tumawag mula sa mansyon na pinapupunta ang lahat ng kaanak. Ang eroplano, nagka-aksidente nga. Gumuho ang mundo ng pamilyang Maharlika nang makumpirma ang listahan ng pasahero. Nawalan ng pag-asa si Mateo, iniisip na wala siyang nabago. Ngunit, isang himala ang nangyari. Pumasok si Lolo Ricardo, buhay na buhay. Natulala ang lahat, tiningnan niya si Mateo ng makahulugan bago umakyat sa kanyang silid. Yun pala, natagpuan ang papel na may sagot ni Mateo. Ang pinakamabilis na paraan para manalo ang hipon, Maharlika, laban sa Toro, malalakas na kalaban, ay ang magtiyaga, palakasin ang sarili. Bilhin ang isang semiconductor company sa Japan. Nabasa ito ni Lolo Ricardo.
Agad nagpabago ng flight papuntang Japan para bilhin ang kumpanya, kaya nakaligtas siya. Makalipas ang isang buwan, nanalo si Senator De Leon bilang Pangulo, na nagbigay pabor sa semiconductor business ng Maharlika Group. Dahil sa sunod-sunod na tamang hula ni Mateo, nagsimulang maghinala si Lolo Ricardo. Paano mo nalalaman ang hinaharap? Mula sa eleksyon hanggang sa pagsabog ng eroplano, sigaw niya. Nanginginig man, sumagot si Mateo, dahil naiintindihan ko po ang iniisip nyo, Lolo. Alam nyo na po ang gagawin, kailangan nyo lang ng susuporta sa desisyon nyo. Nasiyahan si Lolo Ricardo at pumayag sa gantimpala. Itinuro ni Mateo ang isang lugar sa mapa, isang tila walang kwentang lupain sa labas ng Tagaytay. Kahit nagtataka, binili ni Lolo Ricardo ang 165,000 metro kwadradong lupa para kay Mateo, at pinayagan siyang bumisita sa kanya araw-araw, basta't maging top-notcher siya sa law sa Universidad ng Pilipinas. Lumipas ang 15 taon. Madali lang kay Mateo ang maging top-notcher. Ang lupain sa Tagaytay ay isa ng maunlad na lugar, at tumaas ng husto ang halaga. Namangha si Lolo Ricardo. Ngumiti lang si Mateo, swerte lang po, Lolo. Dinala ni Lolo Ricardo si Mateo sa pribadong vault ng pamilya, kung saan nakatago ang napakalaking halaga, 10 na bilyong piso ang kinita mula sa lupa sa Tagaytay. Hindi makapaniwala si Mateo. Nag-alala ang sekretaryo na ibigay ang ganoong kalaking pera sa isang 20 anyos, ngunit sinabi ni Lolo Ricardo, tingnan natin kung paano niya pamahalaan ang pera, para malaman kung swerte lang siya o may tunay na galing. Ang galing ni Mateo ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga tiyuhin at pinsang si Miguel, na nangangambang mapupunta sa kanya ang pamamahala ng korporasyon. Pinuntahan ni Mateo ang maliit na film company ng kanyang ama. Alam niyang walang interes ang ama sa yaman ng pamilya, kaya 10 taon na ang nakaraan, pagkatapos niyang mabuhay muli, pinayuhan niya itong bilhin ang rights ng isang nakalimutang American family film, sinabing kikita ito ng malaki. Tama nga siya. Ngayon, isinama niya ang ama sa isang film festival sa Amerika para humanap ng bagong investment. Habang naglalakad, nabangga ni Mateo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Mr. Reyes, at nahulog ang donut nito. Nagalit ito, pinulot ang maruming donut, at humingi ng 10 milyong dolyar na bayad. Dahilan, naghahanap daw siya ng pelikulang i-investan, at laging kumakain ng donut para swertehin bago magdesisyon. Dahil nadumihan ang donut, nawala raw ang 10 milyong dolyar na oportunidad. Natulala si Mateo, nang makita niya ang pelikulang Titanic, na nangangailangan ng pondo, alam niyang sisikat ito ng husto, kaya nagdeklara siyang mag-i-invest. Nagkataon, nagpasya rin si Mr. Reyes na mag-invest ng 10 milyong dolyar sa Titanic. Sa labas, muling nakita ni Mateo si Mr. Reyes. Nang marinig niya ang matalinong pagsusuri nito sa pelikula, nalaman niyang isa itong henyo sa pamumuhunan. Nang makita ang pangalan nito sa mga dokumento, naalala ni Mateo na ito ang magiging sikat na investor sa hinaharap. Kinabukasan, hinanap ni Mateo si Mr. Reyes para makipag-partner. Ngunit minaliit siya nito, ayaw makipagnegosyo sa isang bata. Nakita niyang nanonood ito ng makasaysayang laban sa chess ni Gary Kasparov at ng computer na Deep Blue. Alam ni Mateo ang resulta kaya pumusta siya, kapag nanalo ang computer, siguradong gugustuhin niyo akong makausap. Isinulat niya ang numero niya sa papel. Tinawanan siya ni Mr. Reyes, pero nanood pa rin. Resulta, nanalo ang Deep Blue. Nagulat si Mr. Reyes, ngunit nabasa ng tubig ang papel na may numero. Hinanap niya si Mateo pero wala na. Biglang lumitaw si Mateo. Paano mo nalaman? Tanong ni Mr. Reyes. Sumagot lang si Mateo, mayroon po akong napakaraming pera, 10 na bilyong piso. Sana po matulungan niyo akong mag-invest. Hindi pa rin kumbinsido si Mr. Reyes, at umalis. Samantala, sa Maharlika Group, pinag-uusapan ang pagbili sa naluluging kumpanya ng bakal, ang National Steel.
Humihingi ito ng 50 na bilyong piso. Masyadong mataas para kay Lolo Ricardo. Ngunit interesado rin ang Calabang Korporasyon. Nag-alok ang panganay na anak na bilhin ito sa halagang 40 bilyon, ngunit umiling pa rin si Lolo, iginiit na dapat makuha ito sa 30 na bilyong piso. Nakabalik na si Mateo mula Amerika. Tinanong siya ni Doña Victoria kung bakit lo ang kinuha niya at hindi business. Sumagot si Mateo, para po matulungan si Lolo. Lalong nabahala ang mga kamag-anak. Masayang nag-usap sina Mateo at Lolo Ricardo. Tinanong ni Lolo kung ano ang pinakamasarap sa Amerika. Ngumiti si Mateo, donut po. Ang kanilang pagiging malapit ay nagdulot ng kaba sa ibang miyembro ng pamilya. Binalaan ng pangalawang anak ang panganay, naghihinalang may plano si Mateo lalo na't nalaman nilang ipinalit nito sa dolyar ang buong 10 na bilyong piso. Lalong naguluhan ang panganay na anak tungkol sa kung sino ang pipiliing tagapagmana ni Lolo Ricardo. Sa Universidad ng Pilipinas, nakita ni Mateo si Isabel, isang magandang dalaga na bumihag sa kanyang puso. Nilapitan niya ito, ginamit ang pareho nilang hilig sa musika para magkakilala, at inaya itong mag-dinner. Sa kanilang romantikong date sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nakasalubong nila ang grupo ng ibang mayayamang kabataan. Sa labas, lihim na nag-uulat ang driver ni Mateo, na tauhan pala ni Lolo Ricardo. Kahit naririnig ni Lolo Ricardo na nag-e-enjoy lang si Mateo, naniniwala siyang may mas malalim na plano ang apo. Kinabukasan, isang malaking balita, opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy ang National Steel. Nabigo ang panganay na anak ni Lolo Ricardo sa negosasyon. Isang misteryosong foreign investment firm ang Miracle Investments, pinamumunuan ni Mr. Reyes, ang nag-alok na bilhin ito sa halagang 50 na bilyong piso. Nagalit ang panganay na anak at iniutos na imbestigahan ang Miracle Investments at si Mr. Reyes. Nahinuha rin ni Lolo Ricardo na si Mr. Reyes ay tauhan lamang, at may ibang utak sa likod nito. Unti-unting nabunyag ang katotohanan, si Mateo pala ang nag-utos kay Mr. Reyes, gamit ang pera ni Mateo, na mag-alok para bilhin ang National Steel. Hindi maintindihan ni Mr. Reyes kung bakit bibili ng naluluging kumpanya. Ngumisi si Mateo, ang pagbili sa National Steel ay palabas lang, para paglaruan, si Tio, panganay na anak. Natanto ni Mr. Reyes na ang tunay na target ni Mateo ay hindi ang kumpanya ng bakal, kundi ang posisyon bilang susunod na chairman ng makapangyarihang Maharlika Group. Para patatagin ang kanilang alyansa, binili ni Mateo ang franchise ng sikat na Golden Donuts para kay Mr. Reyes na itayo sa Pilipinas. Paglabas nila ng hotel sa Bonifacio Global City, may lihim na kumuha ng litrato nila. Lumipat ang eksena sa isang karera ng kotse sa Clark International Speedway. Umaarangkada ang mga sports car sa pinakaprestihiyosong karahan sa Pilipinas. Hindi lang ito paligsahan ng bilis, kundi pati ng teknolohiya ng mga higanti sa industriya ng sasakyan. Kabilang dito ang race car ng Maharlika Group, na may bagong develop na makina. Ang digmaan para sa kapangyarihan at paghihiganti ni Mateo ay nagsisimula pa lamang. Ang karerang ito ay napakahalaga, isang malaking pagkakataon para may angat ang Maharlika Group sa panibagong antas. Sa VIP room, nakakunot ang noo ni Lolo Ricardo habang pinapanood ang mga huling yugto ng karera. Biglang naungusan sila ng kalabang kumpanya, na nagpadilim sa kanyang mukha. Sakto namang pumasok ang chairman ng Calabang Korporasyon ang nangunguna noon sa industriya ng sasakyan sa Pilipinas. Nagtagpo ang dalawang higanti ng ekonomiya, ngunit sila'y mortal na magkaaway. Bigla na lang, umusok at nagliyab ang race car ng Maharlika Group sa gitna ng karahan. Isang insidenteng labis na nagpahiya kay Lolo Ricardo sa harap ng kanyang karibal. Mayabang na namotya ang nanalo, mas mabuti pang tigilan na ng Maharlika Group ang paggawa ng sasakyan. Puro walang kwenta naman ang mga anak nyo. Pagkaalis ng karibal, hindi napigilan ni Lolo Ricardo ang galit at ibinuntong ito sa mga anak na naroon. Katakataka,
Ito pa naman ang araw ng inaabangang paglulunsad ng bagong modelo ng kotse ng grupo. Sa tindi ng galit, umalis si Lolo Ricardo at hindi na nagpakita, walang pakialam sa magaganap na event, na nag-iwan sa kanyang mga anak na parang mga manok na pinugutan ng ulo. Nag-report ang sekretaryo na hinanap nila kung saan-saan si Lolo ngunit hindi makita. Kung hindi siya sisipot, tiyak na dudumugin sila ng media. Hindi alam ng magkakapatid ang gagawin. Dito na nagsalita si Mateo, sinabing kaya niyang pabalaykan si Lolo Ricardo. Dahil alam niya ang mangyayari mula sa alaala ng hinaharap, nagmaneho siya papunta sa isang lumang talyer, ang lugar na madalas puntahan ni Lolo Ricardo para maghanap ng inspirasyon, ayon sa kanyang isinulat na talambuhay. Nagulat si Lolo Ricardo nang makita si Mateo, dahil kahit ang pinakamalapit niyang sekretaryo ay hindi alam ang lugar na ito. Dahil galit pa rin, nagsimula siyang magsalita ng walang tigil. Tumayo lang doon si Mateo at hinayaang matapos si Lolo. Nang tumigil si Lolo Ricardo, doon na ginamit ni Mateo ang kanyang galing sa psychological manipulation. Ipinaalala niya ang buong buhay na dedikasyon ni Lolo sa paggawa ng makina, engine, at idiniin na ang makina na ito ang magiging susi para umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Tumagos sa puso ni Lolo ang mga sinabi ni Mateo, kasama pa ang pag-unawa nito, kaya't lamambat ang kanyang puso at pumayag na bumalik sa launching event. Sa event, halos inulit ni Lolo Ricardo ang mga salitang binitawan ni Mateo sa talyer. Ang kanyang talumpating puno ng puso at pananaw ay nagresulta sa matagumpay na paglulunsad, na umani ng walang tigil na palakpakan. Pagkatapos ng press conference, tinanong ng pangalawang anak, si Tio Rafael, si Mateo tungkol sa Miracle Investments, ang foreign company na gustong bumili ng National Steel. Ang totoo, sinusubukan niyang alamin ang kinalaman ni Mateo, dahil tauhan pala niya ang kumuha ng mga litrato ni Mateo at Mr. Reyes sa hotel sa BGC. Kinabukasan, isang malaking pangyayari ang naganap. Biglang sumali ang Calabang Korporasyon sa pag-agaw sa National Steel, nag-alok ng 60 na bilyong piso. Naging kritikal ang sitwasyon. Nag-report muli ang sekretaryo, itinaas na ng Miracle Investments, na pera talaga ni Mateo sa pangalan ni Mr. Reyes, ang alok sa 65 na bilyong piso. Kasabay nito, inatake ni Tio Rafael si Mateo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga litrato kay Lolo Ricardo. Sinubukan ng sekretaryo na sabihing baka nagkataon lang, ngunit si Lolo Ricardo, na matagal nang pinagmamasdan si Mateo, ay malamig na nagsabi, ang nagkataon na nauulit ng nauulit ay hindi na nagkataon. Kinabukasan ulit, magkasama sa kotse sina Mateo at Lolo Ricardo. Nagbabala ang matandang patriarch na hindi niya patatawarin ang sinumang magtataksil sa kanya, sabay direktang tinanong ang tungkol sa 10 na bilyong piso na ipinalit ni Mateo sa US dollars. Nagsimulang makaramdam ng pressure si Mateo, kaya't nagsinungaling siyang na-invest na nila ng kanyang ama ang lahat sa mga pelikula. Labis na ikinadismaya ni Lolo Ricardo ang sagot na ito, dahil galit siya sa industriya ng pelikula at iyon din ang dahilan kung bakit niya itinakwil ang ama ni Mateo, ang kanyang pangatlong anak. Pagbalik sa hotel, nagpatuloy sa pag-uusap sina Mateo at Mr. Reyes. Nagtanong si Mr. Reyes kung bakit patuloy na itinataas ni Mateo ang presyo para sa National Steel. Lingid sa kanilang kaalaman, may nakatagong listening device sa Florera na malapit sa kanila. Ang buong usapan ay na-record at ipinarating kay Lolo Ricardo. Agad ipinatawag ni Lolo Ricardo si Mr. Reyes sa opisina. Si Mateo ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Diretsong tanong niya. Si Mr. Reyes, ayon sa napag-usapang script nila ni Mateo, ay umamin na may kaugnayan si Mateo sa Miracle Investments, ngunit sinabing ang pangunahing layunin ay mag-invest sa isang bagong e-commerce website, isang kumpanyang alam ni Mateo na sisikat. Mas matalino pa, ibinunyag ni Mr. Reyes na si Tio Rafael, ang pangalawang anak, pala ang lihim na nagpopondo sa Calabang Korporasyon para magkaroon ito ng kakayahang makipag-agawan sa National Steel. Natigilan si Lolo Ricardo.
Ang sarili pala niyang pangalawang anak ang tumataraydor sa kanya, nakikipagsabwatan sa kalaban dahil sa inggit sa panganay na kapatid, si Tio Miguel. Nagpa siya si Lolo Ricardo na manahimik muna at obserbahan kung paano haharapin ng panganay niyang si Tio Miguel ang sitwasyon. Subalit, si Tio Miguel ay problemado dahil kapos sa pera. Kahit anong gawin niya, kulang pa rin sila ng hindi bababa sa 10 na bilyong piso para maabot ang kinakailangang halaga. Biglang pumasok ang pangatlong anak na babae, si Tita Isabela, at nagdeklara na mag-aambag siya sa pondo. Dahil sa hindi inaasahang tulong mula sa kapatid, matagumpay na nabili ni Tio Miguel ang National Steel, ngunit sa napakataas na halaga. Hindi nagpakita ng anumang kasiyahan si Lolo Ricardo. Kalaunan, sinabi ni Tio Miguel kay Tio Rafael na alam na ni Lolo Ricardo ang tungkol sa pagpondo niya sa kalaban. Ngunit, sa hapunan ng pamilya, walang binanggit si Lolo Ricardo tungkol dito, na lalong nagpatindi sa tensyon. Samantala, nagdiriwang sina Mateo at Mr. Reyes. Lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Mateo. Alam niya mula pa sa simula na ang driver na pinabantay sa kanya ni Lolo Ricardo ay tauhan pala ni Tio Rafael. Alam niyang inggit si Tio Rafael kay Tio Miguel, kaya't sinadya niyang ipaalam ang ilang impormasyon gamit ang listening device na alam niyang ilalagay ni Tio Rafael para pag-awayin ang dalawang magkapatid. Nakipagtulungan siya kay Mr. Reyes para magtanghal ng isang perpektong dula. Ang resulta, napilitang bilhin ng Maharlika Group ang National Steel sa sobrang taas na presyo, na nagdulot ng malaking utang. Kasabay nito, ang stocks ng e-commerce company na ininvesta ni Mateo, sa pamamagitan ni Mr. Reyes, ay tumaas ng 900%. Hindi mapigil ang mamangha at humanga ni Mr. Reyes sa talino ng batang si Mateo. Agad namang sumunod ang Asian Financial Crisis. Bumagsak ang halaga ng piso, sunod-sunod na nagsara ang mga kumpanya sa Pilipinas. Labis na nag-alala si Lolo Ricardo para sa kinabukasan ng Maharlika Group. Ngunit sa gitna ng unos, may kakaibang kumpiyansa sa mga mata ni Mateo. Dahil sa krisis, lalong nalubog sa utang ang Maharlika Group. Ngunit si Mateo, dahil alam na niya ang mangyayari, ay naipalit na ang lahat ng kanyang yaman sa US dollars noon pa. Itinatag niya ang sariling investment company, ang Miracle Holdings, na may saganang cash. Sa gitna ng krisis, nagsara ang Astra Motors, ang pangalawang pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa Pilipinas. Libo-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho, kasama na ang tunay na ama ni Mateo, sa nakaraang buhay. Agad inutusan ni Mateo si Mr. Reyes, gamit ang Miracle Holdings, na humanap ng paraan para bilhin ang Astra Motors. Napagtanto rin ni Lolo Ricardo na kapag tuluyang bumagsak ang Astra Motors, hihilahin nito pababa ang buong industriya ng sasakyan sa Pilipinas. Naging kagyat ang pangangailangang bilhin ang Astra Motors. Subalit, naubos na ang pera ng Maharlika Group dahil sa National Steel, at tumigil na rin sa pagpapautang ang mga bangko. Galit si Lolo Ricardo ngunit wala siyang magawa. Sakto namang dumating mula sa ibang bansa si Anton Maharlika, si Jin Sung sa orihinal, ang panganay na apo, anak ni Tio Miguel. Si Anton ang itinuturing na tagapagmana ng grupo, at siya rin ang nangapi kay Mateo sa simula ng kwento, sa nakaraang buhay. Malaki ang inaasahan ni Lolo Ricardo sa apong ito. Ang pagdating ni Anton ay hudyat na mas magiging komplikado ang labanan para sa kapangyarihan. Isang araw, nag-isang nagmaneho si Mateo papuntang Tondo, hinanap ang dating karenderya ng kanyang ina. Dahil sa krisis, nagsara na ito, at puno ng mga hindi nabayarang bill ang pinto. Parang pinipiga ang puso ni Mateo ngunit hindi niya alam ang gagawin. Hinanap niya ang kanyang ina, sa nakaraang buhay, nakiusap na ipagluto siya. Nang mapansin nitong itinatabi ni Mateo ang pula ng itlog, nasabi nito, "Nako, kapareho mo pala ang anak ko." Sakto namang dumating ang kanyang ama, may dalang maliit na bulaklak, malungkot ang mukha. Dahil nagsara ang Astra Motors, nawalan din siya ng trabaho.
Naghihirap ang buong pamilya. Determinado si Mateo na tulungan ang kanyang ama na magkaroon muli ng trabaho. Agad kumilos si Mr. Reyes sa utos ni Mateo. Nilapitan niya ang pamunuan ng Astra Motors, nag-alok na bilhin ang kumpanya at nangakong pananatilihin ang lahat ng dating empleyado. Sa huli, nagkaroon sila ng paunang kasunduan. Pabalik sa opisina ng Maharlika Group, muling nakita ni Mateo si Isabel Reyes, si Huyan Min sa orihinal. Sa nakaraang buhay, ang maganda at ambisyosang babaeng ito ang naging asawa ni Anton. Biglang lumapit si Mateo at dahan-daang tinanggal ang maliit na piraso ng price tag na naiwan sa bagong damit nito. Nagulat at namula si Isabel sa hindi inaasahang kilos ni Mateo. Kakatapos lang niyang makipagkita kay Anton Maharlika sa isang pagpapakilala na inayos ng kanilang mga pamilya. Mukhang nasiyahan si Lolo Ricardo sa posibleng pagsasanib ng dalawang pamilya. Bigla namang lumapit ang assistant ni Lolo Ricardo para maghatid ng masamang balita. Pag-alis ni Lolo, nakasalubong niya si Mateo. Malamig siyang binalaan ni Lolo na huwag nang makipag-ugnayan kay Mr. Reyes o sa Miracle Holdings. Pag-uwi ni Mateo, nakasalubong naman niya si Anton. Bumalik ang mga alaala ng pang-aapi ni Anton sa kanya noon. Ngayon, alam ni Mateo na kailangan niyang pabagsakin ang mayabang na ito para makuha ang nararapat sa kanya. Samantala, narinig ni Isabel mula sa kanyang ama, isang politiko o kilalang negosyante, ang tungkol kay Mateo ang misteryosong 20 anyos na kumita na ng bilyon-bilyong piso sa pamumuhunan. Naalala niya ang eksena sa elevator at nagpasya siyang baguhin ang kanyang target. Kusa siyang lumapit kay Mateo. Ipinakita ang isang artikulo sa dyaryo, pinaplano ng gobyerno na harangin ang pagbili ng Miracle Holdings, isang dayuhang kumpanya, sa Astra Motors. Ibinunyag ni Isabel na plano pala ito ni Lolo Ricardo. Naglabas daw ito ng ebidensya na nag-tax evade ang Astra Motors, para, isang bala, 2 ibon, mahadlangan si Mateo, na pinaghihinalaan niyang nasa likod ng Miracle, at makakuha ng pagkakataon para bilhin ng Maharlika Group ang Astra sa mas murang halaga pagkatapos makialam ang gobyerno. Dali-daling pinuntahan ni Mateo si Mr. Reyes, inutusang gawan ng paraan ang problema. Nagtaka si Mr. Reyes, bakit ba gustong-gusto mong bilhin ang Astra Motors? Sa wakas, sinabi ni Mateo ang totoo, kapag si Lolo Ricardo ang nakabili, siguradong tatanggalin niya ang maraming manggagawa. Gusto kong mapanatili ang trabaho nila. Dahil sa tila, inosenteng, dahilan, nagalit si Mr. Reyes dahil naramdaman niyang nalinlang siya ni Mateo tungkol sa tunay na layunin nito. Itinapon niya ang mga papeles at nagbantang aatras na sa usapan. Nanginginig na nagpatuloy si Mateo, kailangang mapanatili sila. Naging trabahador doon ang tatay ko. Noon, tinanggal siya ng walang dahilan. Nang sumali siya sa protesta, binugbog siya ng mga pulis. Napanood iyon ni nanay sa TV, sobrang na-shock, inatake sa puso, namatay. Kasabay nito, nakikipagnegosasyon si Lolo Ricardo sa Pangulo, o isang mataas na opisyal. Pinipilit ng gobyerno na isanib ng Maharlika Group ang kanilang auto division sa Calabang Korporasyon, ang nanalo sa karera, kung gusto nilang tulungan sa Astra deal. Muling nilapitan ni Mateo si Mr. Reyes. Nagbigay siya ng alok na hindi matatanggihan, tulungan mo ako ngayon, ipinapangako ko, bibigyan kita ng shares sa isang kumpanya ng sasakyan na mapapabilang sa top 10 sa buong mundo sa hinaharap. Dahil sa determinasyon at pangitain ni Mateo, at sa potensyal na kita, pumayag si Mr. Reyes. Kinausap niya si Lolo Ricardo, nag-alok, maayos na aatras ang Miracle Holdings sa Astra deal, at tutulungan pa ang Maharlika Group na maiwasan ang sapilitang merger, sa iisang kondisyon, mangako si Lolo Ricardo na pananatilihin ang lahat ng dating empleyado ng Astra Motors. Walang nagawa si Lolo Ricardo kundi pumunta sa Pangulo. Buong tapang siyang nangako, ibigay niyo ang Astra Motors sa Maharlika Group. Sisiguraduhin kong magiging isa ito sa top 10 car brand sa buong mundo.
Nagtanong ang Pangulo, may sapat ka bang pera para bilhin iyan? Tiwalang sumagot si Lolo, syempre, sapat, kahit hindi ito totoo, ngunit naniniwala siyang magagawan niya ng paraan. Sa huli, matagumpay na nabili ng Maharlika Group ang Astra Motors. Lahat ng dating empleyado ay nanatili. Nang marinig ang balita, ang mga manggagawa, kasama na ang ama ni Mateo, ay nagbunyi sa tuwa. Pagkatapos, lihim na binili ni Mateo ang lupa kung saan nakatayo ang dating karinderya ng kanyang ina. Plano niyang ipatayo itong muli at popahan sa murang halaga, bilang pag-alala sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Isang masamang kutob ang naramdaman ni Mateo. Dahan-dahan niyang sinundan ang kanyang pakiramdam, at natigilan ng matuklasan, ang libing ng kanyang ina, sa nakaraang buhay. Isang malupit na biro ng tadhana. Ginawa niya ang lahat, ngunit hindi pa rin niya nailigtas ito. May bamulong na kapitbahay na misteryoso raw ang pagkamatay nito, may nagsasabing nagpakamatay daw dahil sa pagkalugi sa stocks. Nang marinig ito, parang nabaliw si Mateo. Tumakbo siya pabalik sa nakasaradong karinderya, binasag ang salamin ng pinto at pumasok. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang kanyang ina, kahit mahirap, ay laging masayahin, hindi ito basta-basta magpapakamatay. Pagkatapos ng galit na paghahalungkat, natagpuan niya ang isang lumang notebook. Nakasulat doon na ipinambili pala nito ng lahat ng ipon sa stocks ng Maharlika Technologies, isang subsidiary ng Maharlika Group. Agad pumunta si Mateo sa mga lumang dyaryo, naghanap ng impormasyon tungkol sa Maharlika Technologies noong panahong iyon. Hindi niya maintindihan, ang kanyang ina na walang interes sa pera ay biglang nag-invest ng lahat. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa datos, nabunyag ang nakakakilabot na katotohanan, ang Maharlika Technologies ay palugi na pala, ngunit sinadyang paluboan ni Lolo Ricardo ang presyo ng stocks nito gamit ang pekeng magagandang balita sa media. Libu-libong tao tulad ng ina ni Mateo ang naniwala at bumili sa pinakamataas na presyo. Pagkatapos, lihim na ibinenta ng Maharlika Group ang lahat ng hawak nilang stocks, kumita ng bilyon-bilyon, mahigit 90 na bilyong piso raw, at kasabay nito ay, nalinis, ang yaman para sa paglilipat ng mana nang hindi nagbabayad ng inheritance tax. Naiwan sa mga tao ang walang kwentang stocks, na nagdulot ng pagkalugi, pagtalon sa gusali, at pagpapakamatay ng marami. Kasama na doon ang kanyang mapagmahal na ina. Nag-aapoy sa galit, agad hinarap ni Mateo si Lolo Ricardo. Kinwestiyon niya kung bakit nito nagawang manipulahin ang stocks at kumita mula sa paghihirap ng mga ordinaryong tao. Malamig na sumagot si Lolo Ricardo, bilang mayaman, pera ang pinakamahalaga. Walang lugar ang awa sa negosyo. Nang makita ang tunay at malupit na anyo ng kanyang lolo, lumabas si Mateo ng gusali ng Maharlika na puno ng puot. Sa labas, daan-daang tao ang nagpoprotesta, humihingi ng hustisya. Marami pa palang namatay ng walang katarungan tulad ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagpasya si Mateo, hindi na mag-aalinlangan pa, kailangang pabagsakin ang imperyo ng Maharlika Group para ipaghiganti ang kanyang ina at lahat ng mga biktima. Kasabay nito, kita talaga lang ni Anton Maharlika bilang CEO ng Maharlika Construction. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga tiyo at tita. Iniisip na ang construction ang pinakamababang uri ng negosyo sa grupo. Ngunit ito mismo ang gusto ni Anton. Nais niyang buhayin ang mahinang kumpanyang ito para mapabilib si Lolo Ricardo. Kinabukasan, dinala ni Lolo Ricardo si Anton sa Clark Freeport Zone. Itinuro ang malawak na lupain sa harap nila, sinabi niya, ang lugar na ito ay magiging isang modernong lungsod, katulad ng Metro Manila. Malapit nang itayo dito ang National Stadium para sa mga malalaking sporting events. Umaasa akong makukuha mo ang proyektong ito. Ngunit target din ni Mateo ang gintong lupain na ito. Gamit ang kaalaman mula sa hinaharap, alam niyang napakalaki ng kikitain dito. Dahil ito ang magiging sentro ng entertainment sa Pilipinas, kasama ang pelikula at musika. Ang kailangan agad ay bilhin ang mga construction company sa lugar.
Mabilis na nagplano ang assistant ni Mateo na bilhin ang Luzon Builders, isang respetadong kumpanya. Samantala, isang madilim na plano ang nabubuo. Kinausap ni Anton ang kanyang ama, si Tio Miguel, inutusang lihim na bumili ng shares ng Maharlika Construction gamit ang mga dummy company. Dahilan, maaaring mamatay si Lolo Ricardo anumang oras bago matapos ang paglilipat ng yaman. Ang tunay na layunin ni Anton sa pagpunta sa construction company ay para madaling makakulimbat ng pondo, para sa kanyang marangyang buhay sa hinaharap. May kinalaman kaya ang mag-amang ito sa biglaang pagkamatay ni Lolo Ricardo sa hinaharap, sa nakaraang buhay ni Mateo. Para makasiguro sa pagkapanalo sa bidding para sa Clark at sa stadium, humingi ng tulong si Anton kay Isabel Reyes, marahil gamit ang impluwensya ng pamilya nito. Nangako siyang ibibigay dito ang isang mamahaling yate kung papayag itong magpakasal sa kanya at tumulong na patatagin ang kanyang posisyon. Ngunit sa mata ni Isabel, si Anton ay tuso ngunit walang tunay na kakayahan, umaasa lang sa pamilya. Hindi niya alam na ang kanyang mapapangasawa sana sa nakaraang buhay ay kalaban na ngayon ng pinsan nitong si Mateo, na nagsisimula niyang kahumalingan. Sa panig ni Lolo Ricardo, alam niyang para makuha ang Clark, kailangang bilhin ang tamang kandidato na mananalo bilang gobernador ng Pampanga, o katumbas na posisyon na may hawak sa proyekto. At ang may pinakamalaking tsansang manalo, ayon sa kalkulasyon ni Mateo, ay ang manugang mismo ni Lolo Ricardo, asawa ni Tita Isabela, isang taong laging minamaliit ng kanyang biyenan. Nang malaman ito, pinaaksyon agad ni Mateo si Mr. Reyes. Matalinong nilapitan ni Mr. Reyes ang kandidatong ito, nangakong magbibigay ng libreng 1 bilyong piso para sa kampanya, na may lihim na kondisyon na kapag nanalo, ibibigay niya ang proyekto sa Clark, lungsod at stadium, sa kumpanyang ituturo ng Miracle Holdings, si Mateo. Dahil sa saganang pondo at epektibong estratehiya mula kay Mateo, tumaas ng husto ang suporta ng publiko sa kandidatong ito. Ang labanan para sa kinabukasan ng Maharlika Group at ng gintong lupain sa Clark ay lalong umiinit at napupuno ng intriga. Matagumpay ding nabili ni Mateo, sa pamamagitan ng Miracle Holdings, ang Luzon Builders Construction Company. Nabasa ni Lolo Ricardo ang balitang ito, at sumiklab ang kanyang galit. Agad niyang tinawagan ang kanyang manugang, ang bagong halal na gobernador ng Pampanga, para pumunta sa mansyon. Hinarang siya ni Mateo sa labas ng pinto. Kung papasok kayo kasama ko, bulong ni Mateo, mananatili lang kayong manugang na minamaliit. Pero kung haharapin niyo siyang mag-isa, magkakaroon kayo ng tindig ng isang gobernador. Pinilit ni Lolo Ricardo ang manugang na umatras na sa pagtakbo bilang gobernador. Ang manugang, na sanay na sunod sa Nieren sa biyenan, ay nanginig sa takot. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mateo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sagutin ang makapangyarihang biyenan, tatakbo po ako at mananalo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas, kahit nanginginig pa rin ang buong katawan. Nagpasalamat siya sa isip kay Mateo sa pagbibigay sa kanya ng kumpiyansa, sa unang pagkakataong nakawala siya sa anino ni Lolo Ricardo. Nang makita ang kakaibang pagbabago sa manugang, alam ni Lolo Ricardo na may tumutulong dito. Agad niyang inutusan ang kanyang assistant na imbestigahan ang lahat ng koneksyon ng kandidatong ito. Dahil sa malakas na suporta mula kay Mateo, nanalo nga ang manugang bilang gobernador ng Pampanga. Nang malaman ni Lolo Ricardo ang balita, halos mabulunan siya sa galit at pagsisisi sa pagmamaliit niya rito. Kasabay nito, masamang balita ang dala ni Anton, natalo ang Maharlika Construction sa bidding para sa Clark Urban Development at Stadium Project. Ang Luzon Builders, kumpanya ni Mateo, ang nanalo sa kontrata. Namutla si Lolo Ricardo sa galit. Ipinatawag niya agad ang bagong gobernador. Ngunit iba na ang gobernador ngayon, wala na ang dating takot. Mariing tinanong ni Lolo Ricardo, ang Miracle Holdings ba ang nasa likod mo? Tumindig ang gobernador at sumagot, ang nasa likod ko po ay ang sambayanang Pilipino.
Kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa kanila. Pagkatapos ay umalis siya ng taas noo. Iniwan si Lolo Ricardo na nagngingit-ngit sa galit. Agad-agad, base sa isang anonymous na tip na galing talaga kay Lolo Ricardo, isang special investigation team ang sumalakay sa opisina ng Miracle Holdings sa alegasyong nanuhol ang kumpanya sa gobernador ng Pampanga para makuha ang Clark Project. Pinuntahan ng sekretaryo ni Lolo Ricardo si Mr. Reyes. Pinilit itong ilantad kung sino talaga ang nagmamay-ari ng Miracle Holdings. Akala ng lahat ay magtatago pa rin si Mateo. Ngunit hindi. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang lumantad. Pumasok siya sa meeting room ni Lolo Ricardo. Magandang araw, Lolo, bati ni Mateo, kalmado ngunit may bigat ang boses. Ako po ang chairman ng Miracle Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Ricardo. Hindi makapaniwala, parang hihimatayin. Yun pala, ang apo niyang ito ang matagal nang naglalaro sa Maharlika Group. Ikaw, anong layunin mo sa ginagawa mong ito? Sigaw ni Lolo Ricardo, pilit pinapakalma ang sarili. Walang takot na sumagot si Mateo, ang layunin ko po, ay bilhin ang buong Maharlika Group. Kinilabutan si Lolo Ricardo. Akala mo ba ganoon kadaling makuha ang Maharlika Group? Dito na ipinamalas ni Mateo ang kanyang galing sa psychological manipulation. Si Anton po ang panganay na apo, ang inaasahang tagapagmana. Ngunit ang pagmamana sa grupo ay pagmamana rin sa galing nyo sa negosyo, Lolo. At sa nakikita ko, si Tio Miguel, ama ni Anton, ay walang ganoong kakayahan. Marahil po iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa naisasalin sa kanya ang malaking bahagi ng shares. Tama po ba? Tumatak sa isip ni Lolo Ricardo ang sinabi ni Mateo. Ngunit nagbanta pa rin siya, ilalabas ko ang kasong bribery na ito. Malilintikan ka at ang manugang kong iyan, babagsak ang Miracle Holdings. Nag-alok ng kasunduan si Mateo, ibabalik ng Miracle Holdings ang right sa Clark Project sa Maharlika Group, kapalit ng pag-urong ni Lolo Ricardo sa reklamo at pagpapatigil sa investigasyon. Tila nag-alinlangan si Lolo Ricardo. Kasabay nito, nakipagkita ang gobernador ng Pampanga sa sekretaryo ni Lolo, hindi para makipag-ayos, kundi para gumanti. Naglabas siya ng ebidensya na ang asawa ni Tio Miguel, ina ni Anton, ay sangkot sa malawakang land speculation, isang malubhang paglabag sa batas. Agad ginamit ni Mateo ang impormasyong ito laban kay Lolo Ricardo. Kung malalaman ng media na ang manugang nyo, ina ni Anton, ay sangkot sa land speculation, habang ang apo nyo, si Anton, ay gumagamit ng maruming paraan para makuha ang proyekto, hindi po ba't lahat ng sisi ay mapupunta sa inyo, Lolo? Nang marinig ito, nanginig ang kamay ni Lolo Ricardo na may hawak na tasa ng tsaa. Alam ni Mateo, bilang abogado, na ang mga kasong ito ay maaaring magresulta sa investigasyon ng gobyerno at posibleng pagbuwag pa sa Maharlika Group. Mapait na natanto ni Lolo Ricardo na natalo siya sa labang ito. Pag-uwi sa bahay, agad tinawag ni Lolo Ricardo ang mag-asawang Tio Miguel, kinwestiyon ng asawa nito tungkol sa land speculation, at pinagalitan ito ng husto. Sino ang nag-udyok sa iyong gawin ito? Agad lumuhad si Tio Miguel para humingi ng tawad sa ama. Nakasilip si Anton sa pinto, nakita ang pagluhod ng ama, at lalong tumindi ang galit niya kay Mateo. Sa kabilang banda, nagpasalamat ang gobernador ng Pampanga kay Mateo sa perpektong plano. Hindi siya makapaniwala sa talino ng kanyang pamangkin. Ngunit may sinabi si Mateo na nagpakilabot sa gobernador, "Gobernador pa lang po kayo, ang saya nyo na. Paano kaya kung tulungan ko kayong maging presidente?" Nang inig ang gobernador, inakalang gusto siyang kontrolin ni Mateo. Ngunit ipinaliwanag ni Mateo kay Mr. Reyes na psychological tactic lang iyon, gusto niyang bigyan ng mas malaking ambisyon ang gobernador para magkaroon ito ng lakas ng loob na labanan si Lolo Ricardo kung kinakailangan. Kinabukasan, biglang dumating si Lolo Ricardo sa opisina ng kanyang bunsong anak, ama ni Mateo. Galit na galit, "Ikaw ba ang nagsulsul kay Mateo na kalabanin ako para makaganti ka?
Sa mga sinabi ni Lolo, nalaman ng ama ni Mateo ang plano ng anak na angkinin ang buong korporasyon. Biglang inihagis ni Lolo Ricardo sa mesa ang mga papeles ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Maharlika Hospital. Heto, huling regalo ko na sa iyo. Tapos na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Pagkatapos, pinuntahan ni Lolo Ricardo si Anton. Gusto mo bang makaganti sa pagkawala ng Clark Project? Tama nga, dumating ang masamang balita sa Miracle Holdings. Sunod-sunod na kinansela ng malalaking media at entertainment companies ang kanilang investment sa Clark Media City project ni Mateo. Walang iba kundi si Lolo Ricardo ang nasa likod nito. Naniniwala siyang kapag umatras ang mga media giants, mamamatay ang proyekto ni Mateo, hihilahin pababa ang karera ng gobernador, at palulubugin ang Miracle Holdings. Ang hakbang na ito ni Lolo Ricardo ay naglagay kay Mateo sa alanganin. Alam niyang opisyal nang nagdeklara ng gyera si Lolo Ricardo. Sakto namang tumawag ang gobernador ng Pampanga, puno ng pressure, Mateo, kung hindi ka makakahanap agad ng kapalit na media partners, mapipilitan akong ibigay ang Clark Media City Project kay Anton Maharlika. Hindi inaasahan na ganoon kabilis tatalikod ang gobernador. Yun pala, nakahanap ng blackmail material, si Anton laban sa gobernador kaya napilitan itong traidorin si Mateo. Nawalan ng pag-asa, nag-isang uminom si Mateo sa isang bar. Dumating si Mr. Reyes. Nasabi nito, hindi ko alam kung bakit, pero nagsulputan ang mga internet cafe at PC bang kamakailan. Ang simpleng komento ay nagpaalala kay Mateo ng isang imahe mula sa nakaraang buhay, ang pagsikat ng esports. Iyon ang potensyal na content na maaaring pumalit sa traditional media para sa Media City. Nabuhayan ng loob si Mateo. Ngunit kailangan niya ng isang malakas at matapang na media partner. Mabilis na nag-report ang sekretaryo na may isang kumpanyang handang makipagkita. Nagulat si Mateo nang makitang si Isabel Reyes pala ito. Sabi ni Isabel, pag-aari ng tiyo ko ang pinakamalaking dyaryo sa bansa, kasama pa ang 4 na malalaking cable channels para sa animation at entertainment. Siguradong matutulungan kita. Ang kondisyon, pumayag kang pakasalan ako. At pagkatapos, lahat ng desisyon sa Maharlika Group ay dadaan sa akin. Sakto namang pumutok ang ilaw sa kisame, tumalsik ang mga bubog. Mabilis na niyakap ni Mateo si Isabel para protektahan ito. Nagtama ang kanilang mga mata, may kislap na lumitaw. Ngunit alam ni Mateo ang tunay na kulay ni Isabel puno ng ambisyon, gagawin ang lahat para makuha ang Maharlika, walang tunay na pagmamahal. Tinanggihan niya ito ng diretso. Dahil nabigo kay Mateo, humanap ng ibang paraan si Isabel. Agad niyang tinawagan si Anton, pakasalan mo ako agad. Masayang ibinalita ni Anton kay Lolo Ricardo na ikakasal na sila ni Isabel. Natuwa si Lolo, tinanong si Anton kung anong gusto nitong regalo. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Anton, bigay niyo po sa akin ang mana sa grupo. Ipinahayag din ni Tio Miguel na ililipat na ni Lolo Ricardo ang controlling shares kay Anton sa mismong araw ng kasal. Nagpasya si Lolo Ricardo na bilisan ang pagpapamana. Ang tunay na dahilan, na-diagnose siya na may malignant brain tumor, na maaaring pumutok anumang oras at ikamatay niya. Ang taong nagtayo ng pinakamalaking imperyo sa Pilipinas ay mapait na haharapin ang kamatayan. Samantala, pinayuhan ni Mr. Reyes si Mateo na isuko na ang Media City, na nangangahulugang pagsuko na rin sa plano niyang agawin ang Maharlika Group. Nawawalan na ng pag-asa si Mateo nang maalala niya ang sinabi ni Anton tungkol sa potensyal ng online shopping. Isang bagong ideya ang nabuo. Dali-dali niyang pinuntahan ang chairman ng Dayang Group ang mortal na kaaway ng Maharlika. May paraan ako para matalo ninyo ang Maharlika Logistics at makuha muli ang number 1 spot sa transportasyon, alok ni Mateo. Siyempre, naging interesado ang chairman ng Dayang. Kasabay nito, nagaganap ang marangyang kasal nina Anton at Isabel. Ito rin ang huling araw para mapanatili ni Mateo ang right sa Media City Project. Sa waiting room, ibinulong ni Anton kay Isabel,
Sayang, gustong-gusto mo si Mateo pero hindi mo napakasalan. Inamin niya na noong gabing humingi si Isabel ng kasal kay Mateo, nandoon din siya, nagmamatsyag. Sinadya niyang magpakasal dito para makuha ang pabor ni Lolo Ricardo at para hindi na matulungan ni Isabel si Mateo. Ang tuso ay para sa mas tuso, ngisi niya. Nang marinig ang katotohanan, hinagis ni Isabel ang kanyang tiara. Ngunit ininsulto siya ni Anton, huli na ang lahat. Kapag kinansela mo ang kasal, habang buhay kang pag-uusapan. Walang pagpipilian, nilunok ni Isabel ang luha at nagpatuloy sa pag-arte sa harap ng lahat. Sa kasal, sinubukan muli ni Tio Rafael na isumbong si Anton kay Lolo Ricardo tungkol sa embezzlement. Ngunit malapit nang mamatay si Lolo, wala na siyang pakialam. Nabigo ang plano ni Tio Rafael, at lalo pa siyang nagmukhang kontrabida sa mata ni Lolo. Nagpatuloy ang kasal. Sakto sa family picture taking, biglang sumulpot si Mateo. Ibinulong niya kay Lolo Ricardo, nagpasya na po akong isuko ang pangarap kong bilhin ang Maharlika Group. Nagulat si Lolo Ricardo at napalingon kay Mateo, nakuhanan ng litrato. Pagkatapos ng picture, binati ni Mateo si Anton. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Anton, inanunsyo na ng Dayang Group ang partnership nila ng Miracle Holdings, mag-i-invest ng malaki sa Media City sa Clark. Nagalit si Anton, tinanong si Mateo kung paano niya nagawa iyon. Ngumisi si Mateo, kahit anong gawin mo, aagawin ko pa rin ang Maharlika Group. Halos samuka ng dugo si Anton sa galit. Yun pala, inalok ni Mateo ang Dayang Group na bilhin ang isang sikat na online shopping channel, HAL. Lazada, o isang fictional name, at mag-invest sa isang logistics company para bumuo ng nationwide delivery network. Nakita ng chairman ng Dayang ang gintong oportunidad na dominahin ang e-commerce at talunin ang Maharlika Logistics, kaya't agad siyang pumayag. Kapalit nito, mag-i-invest ang Dayang Group sa Media City ni Mateo. Nang ibalita ito ni Anton kay Lolo Ricardo, sa tindi ng galit ay inatake ito at bumagsak. Naramdaman ni Lolo Ricardo na malapit na siyang mamatay. Sa isang pribadong hapunan para sa pamilya pagkatapos ng kasal, ibinigay niya ang regalo kay Anton isang sobra. Akala ng lahat ay inheritance papers iyon. Ngunit hindi. Iyon ay isang personal transfer order. Inanunsyo ni Lolo Ricardo na dahil nabigo si Anton na makuha ang Clark Media City Project, ibinababa siya sa posisyon bilang low-level manager sa Maharlika Logistics. Natulala si Anton, napayuko, nang gigigil na kinuyam ang papeles. Nagpatuloy si Lolo Ricardo sa pag-anunsyo ng mas nakakagulat, mula ngayon, ang pagmamana sa Maharlika Group ay hindi na automatiko. Kahit sino sa pamilya, anak man o apo, na magpapakita ng kakaibang galing, ay may pagkakataong maging tagapagmana. Ang may kakayahan lang ang karapat-dapat mamuno. Nagulantang ang buong pamilya. Pagkatapos ay umalis si Lolo Ricardo. Sa loob ng dining hall, nawala sa kontrol si Anton, ibinato ang kopeta. Alam niyang si Mateo ang may kagagawan. Galit siyang lumapit at kinwelyuhan si Mateo. Bigla namang, hinimete, si Isabel, nagkunwari ulit, para pigilan ang asawa. Sa labas, naalala ni Lolo Ricardo ang sinabi ng chairman ng Dayang, ang batang Mateo na iyan ay parang ikaw 50 taon na ang nakalipas matalino, mapangahas, at nakakatakot. Napatingin si Lolo sa litrato nila ni Mateo kanina, at naisip na si Mateo nga ang pinakakarapat-dapat na kahalili niya. Ngunit naisip din niyang mapanganib si Mateo dahil iba ang dugo nito, anak sa hindi kinakasamang asawa, hindi siya kabilang sa awayan ng magkakapatid, na lalong nagpapatulad sa kanya kay Lolo noong bata pa ito. Sa ospital, dinalaw ni Anton si Isabel ngunit nakita niyang okay lang ito. Umamin siyang nagkunwari lang, sinabihan ang asawa na kontrolin ang emosyon para makuha ang mana, at sinampal pa ito para matauhan. Ngunit ang sampal na iyon ay tila gumising sa halimaw sa loob ni Anton. Samantala, ipinatupad ng sekretaryo ni Lolo ang desisyon na paghati-hatian ang mga ari-arian, si Tita Isabela ang makakakuha ng mga golf course,
hotel, at malls, ngunit kailangang magbayad ng malaking halaga sa dalawang kapatid na lalaki. Namroblema siya kung saan kukuha ng pera. Iminungkahi ng asawa niya, ang gobernador, na subukang humiram kay Mateo, ngunit galit si Tita Isabela kay Mateo. Ipinatawag niya si Mateo sa opisina, sinigawan ito, binal ang huwag ng mangarap sa mana, at ininsulto pa bilang, anak sa labas. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaalab sa galit ni Mateo sa bulok na sistema ng mga mayayaman. Ang mga kumpanya ni Tita Isabela ang naging sunod niyang target. Nagsimulang magplano si Mateo. Naalala niya ang dot-com bubble sa nakaraang buhay, ang pagtaas ng tech stocks ng daan-daang beses bago bumagsak noong huling bahagi ng 1999 at unang bahagi ng 2000. Dahil alam na niya ito, agad niyang inutusan ang Miracle Holdings na bumili ng maraming stocks ng New Data Technologies, isang fictional tech company. Si Tio Rafael, na patuloy na nagmamanman kay Mateo, ay nalaman ito at gusto ring kumita. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bilhin din ang stocks ng New Data. Si Tita Isabela naman ay hirap na hirap maghanap ng pambayad sa mga kapatid, si Tio Rafael ay laging naniningil para may pambili ng stocks. Sa desperasyon, lumapit siya sa Miracle Holdings para umutang ng 40 na bilyong piso. Pumayag si Mr. Reyes, sa utos ni Mateo, kapalit ng 30% shares ng Maharlika Malls bilang collateral. Agad pumirma si Tita Isabela. Pagkatapos, parang walang ano-ano, na binanggit ni Mr. Reyes, grabe ang taas ng New Data ngayon, kumita rin ako ng kaunti. Sabi nila, tataas pa raw ito ng 10 beses. Nagniningning ang mga mata ni Tita Isabela. Inutusan niya ang finance director na gamitin ang 30 na bilyong piso mula sa pondo ng kumpanya para bumili ng New Data. Tumatakbo ang plano ni Mateo, hayaang kumita si Tita Isabela ng maliit, hal. 30 bilyon naging 120 bilyon, para maengganyo itong sumugal ng mas malaki. Nais ni Tio Rafael na makuha ang 30% shares ng Maharlika Malls mula sa Miracle Holdings, nag-alok siya ng 80 na bilyong piso. Ngunit humingi si Mr. Reyes ng 4 na beses ng ipinautang, 160 na bilyong piso. Nagulat si Tio Rafael. Alam niyang unti-unti nang inaagaw ni Mateo ang grupo pero wala siyang magawa. Kinabukasan, tumaas nga ang New Data stock sa 55,000 piso bawat share. Nagbenta ng kaunti si Tita Isabela sa 40,000, ngunit nang hinayang dahil patuloy pa itong tumataas. Kumita siya ng 120 bilyon, ngunit mas nang ibabaw ang panghihinayang sa hindi na ibenta. Araw-araw niyang tinitingnan ang pagtaas ng presyo. Sakto namang, pinayuhan, siya ni Mateo, maaaring umabot iyan sa 300,000 piso, pero mataas ang risk, huwag na kayong magdagdag. Tapos ay ipinarinig niya na gustong bilhin ng dalawang kapatid niya ang 30% shares ng Maharlika Malls. Lalong natulak si Tita Isabela sa pagiging sugarol. Agad niyang inutusan ang finance director, gamitin ang lahat ng 140 na bilyong piso, natirang pera at posibleng bagong utang, para bumili pa ng New Data. Nang marinig ni Mateo ang balita, ngumisi siya ng may misteryo. Ang oras sa kwento ay huling bahagi na ng 1999. Ang buong mundo ay natatakot sa Y2K bug. Nag-aalala ang lahat sa posibleng katapusan ng mundo. Siyempre, dumating ang taong 2000 at umiikot pa rin ang mundo. Si Mateo, dahil alam na niya ang mangyayari, ay tinulungan si Lolo Ricardo na kumita ng dagdag na 200 na bilyong piso mula sa mga Y2K solutions at consultations. Tinanong ni Lolo Ricardo si Mateo kung anong tulong ang gusto nito, ngunit binati lang siya ni Mateo ng maligayang bagong taon, na nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Lolo. Pagpasok ng bagong taon, lalong sumirit ang presyo ng New Data stock. Parang nasa langit si Tita Isabela dahil ang 140 na bilyong piso niya ay nagkakahalaga na ng 280 na bilyong piso. Pinilit siya ng finance director na ibenta na ito. Ngunit si Tita Isabela ay isa ng ganap na sugarol,
Determinado siyang hintayin ang 300,000 piso bawat share, katumbas ng 500 na bilyong piso, sapat para mabayaran ang lahat ng utang at may sobra pa. Nakita ni Mateo na umabot na sa 280,000 piso ang presyo ng new data, malapit na itong bumagsak. Agad niyang inutusan si Mr. Reyes, ibenta lahat ng new data stocks natin ngayon na. Tama nga, kinabukasan, pumutok ang dot-com bubble. Bumagsak ng husto ang presyo ng new data. Nang mabalitaan ni Tita Isabela, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang 140 bilyong pisong ipinuhunan niya ay kinuha niya mula sa pondo ng Maharlika Malls. Ngayon, hindi lang siya bangkarote, kundi nahaharap pa sa kasong kriminal. Ito pala ang tunay na patibong na inihanda ni Mateo. Dahil ang dati niyang kaklase na tinulungan noon ay isa ng